Alam nyo ba nung una, inaayos natin yung sistema. Gusto natin bukas na bidding, transparent, makatotohanan, sumusunod sa batas. Nung una, aminin ko po sa inyo, hirap na hirap tayo. Magandang nangyari, binigyan niyo po ako ng mga mas matitibay na kasama. Hindi lang sa congressman, pero ngayon pati sa city council. Kasi isipin niyo, nasa sasakyan kayo. Yung driver, gustong dumiretso. Yung pasahero, inaagaw yung manibela, gustong lumigo. Disgrasya po yun. Ganon din po sa ating gobyerno. Ang hirap po, gusto natin dumiretso, pero yung ibang mga nasakay, opisyalis pa man din, gustong piligo yung sasakyan, gustong kumaliwat kanan, gusto pa nga yung motorn, gusto mag-reverse. Disgrasya po yun. Kailangan pasulong ang takbo natin sa lungsod ng Pasig. Vice Mayor natin, professionalize ang City Council natin. Tinanggal niya yung pagdaan ng pera sa kamay ng mga konsehal. Kaya mas nagiging maayos. Mas gumanda pati yung mga panukalang batas. May mga panukala din sila. Halimbawa po, yung libreng cremation natin. Ngayon, libre na ang cremation. Huwag niyo muna gamitin, ha? Pero meron na tayong ganun servisyo. Hindi ko naisip yan. Expansion ng local senior pension. Nagmula po yung panukala niyan sa City Council, hindi po sa akin. Hindi naman ako mahihiyang sabihin nun. Kasi proud nga tayo ngayon sa City Council natin. Mula nung naging tagapangasiwa o presiding officer, si Vice Mayor Dr. Jaworski, talagang gumanda ang takbo ng ating LGU. Malapit na ang eleksyon bilang mga mamamayang Pasigueño. Nagsawa na tayo sa puro pangako ng mga politiko. Ang pangako, ano bang puhunan dyan? Laway lang ang puhunan. Hindi kung ipangako ang langit at lupa sa giting ng Pasig, di po kami mahilig mangako. Basta kung kayang gawin, kung pwedeng gawin, makikita niyo naman po sa track record natin, ginagawa na lang po natin. Yung 1,000 pesos sa mga solo parents natin kada buwan, di namin pinangako yan noong 2022. Pero sa tulong ni na Councilor Angelo, nagawa po natin. Yung pagbubukas ng budget ng mga barangay, para hindi lang yung city yung transparent, kundi pati yung mga barangay. Di rin namin pinangako yan noong 2022. Pero sa tulong nila Councilor Maro Marquez, nagawa po natin. Pagkabit ng kuryente, yung legal at ligtas na pagkabit ng kuryente na marami sa mga kapwa natin Pasigueño, almost 1,000 na po nakabahayan ang natulungan po rito. Hindi na kailangan yung marami pang requirements, binawasan natin yung requirements, pati yung proof of ownership. Bakit? Dahil gusto natin ligtas. Yan naman number one. Pag jumper submitter, napakadelikado. Hindi rin naman pinangako yan noong 2022. Pero sa tulong ng bumbilya ng konseho, nagawa po natin dito. Mga napili natin para maging kasama sa giting ng Pasig, ang mga konsehal po na ito, mga tao, nakaprinsipyo natin. Wala nang espasyo sa City Council para sa mga tao na naglalakad ng pogo at ng kung ano-anong illegal na sugal. Wala na pong pwesto sa City Council ang mga tao na laging nangihingi ng porsyento sa mga kontrata ng LGU. Tapos na po yung mga panahon na yon. Yung mga kasama natin ay mga taong kaprinsipyo natin, naniniwala sa direksyon natin bilang isang lokal na pamahalaan at bilang isang lungsod. Mga kaibigan, mula 2019 marami na po tayong nagawa. Nakabutan pa tayo ng pandemya. Hindi rin naman tayo nagbabayan ng pandemya, dire-diretso pa rin tayo nung panahon ng pandemya. Lahat ng pwedeng assistance nung panahon ng pandemya, ginawa naman po natin. Tuloy-tuloy po ang mga ginawa po natin na pagpapalawak ng mga serbisyo ng ating pamahalaan. Pero sa susunod na 3 taon, kailangan paigtingin pa po natin. Marami man tayong nagawa na, sa susunod na 3 taon ay mas marami pa tayong mapagtatagumpayan. Maraming salamat, Barangay San Miguel. Mabuhay ang Lungsod Pasig. God bless.